Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo sa dako ng mundo. Kami po ay naghahayag ng magandang balita. Mensahe po ito sa panahon ngayon. Ito ang mensahe ng Diyos sa panahon ngayon. Ito ang magandang balita na naililihim pa rin hanggang ngayon. Ngayon hindi na pwedeng itago ang magandang balita. Opo, nakasulat ang magandang balita sa Bible. Mayroong kasing marami ang naniniwala na kailangan sumunod sa utos ng Diyos. Tama po yun. At marami rin ang naniniwala na ligtas kayo. Ligtas na kayo at hindi mawawala ang kaligtasan ninyo. Itong dalawang mindset na ito, nagsasalpukan ito. Yung nagsasabing sumunod sa utos ng Diyos, nagagalit sa nagsasabing ligtas na kami. Yung aral ng Osas. Pero ang dalawang mindset na ito, kung mayroong kayong karunungan ng Diyos, dapat magkaisa ito, ma-reconcile ito. Na ligtas na kayo. May talatan yan ligtas na kayo. At ito'y mababasa sa 2 Corinthians chapter 5, 14 to 21. Ministry of Reconciliation. Nakakasunod tayo sa utos ng Diyos. Na susunod natin ang utos ng Diyos. Kaya ang mga tao, ligtas na yan, hindi dapat magkahiwalay. Hindi nyo pwedeng ihiwalay ang tiyak na kaligtasan sa pagsunod sa utos. Sa Old Testament, inutusan ng Diyos ang mga taong sumunod at sinusunod nila. Lalo na yung pag-alay ng dugo taon-taon kasi may mga kasalanan silang nagagawa. Sinasadya o hindi, kailangan nilang mag-alay. At yung pagsunod na yon sa pag-alay ng dugo ang dahilan kaya ligtas ang mga Israel sa panahon na yon. Hanggang ngayon, ang Israel ay ligtas dahil kay Hesukristo. Huwag kayong mag-isip na ang bansang Israel ay hindi ligtas. Kung tayo ngang inugpong lamang ay nakasama sa kaligtasan ito, sino tayo para humatol na mga Hudyo, mga Israel ay hindi ligtas? Nakasalalay ba sa mga tao ang kaligtasan? Hindi. Kaya kami nagpo-broadcast dito dahil may mensahe ang Diyos sa inyo. At itong aming broadcast na ito, nakarecord ito, at kapag nailagay ito sa YouTube ni Prof, ito'y panghabang buhay na. Katulad ng Bible, panghabang buhay ng nakasulat. Ganun din ang salita ng Diyos ngayon. Ang ROG ay pinaglalaban namin ng Biblia na pinapatay na ng mga Kristiyano. Binubuhay namin ang Biblia sa pamamagitan ng kapayagan namin sa tinatawag na knowledge revelation. Ang knowledge, walang halaga yan sa tao kung hindi revelation sa inyo. Kaya ang kaalaman, kung hindi ito magiging transformation, ay sayang ng knowledge na yan. Kailangan magkaroon ito ng informasyon tungkol sa inyo. Kaya isinulat ang Biblia para sa inyo, sa inyong buhay. Hindi yan pinag-aaralan para lamang ipagyabang ninyo at bumuo kayo ng at umanib kayo sa mga reliyon. Ang Biblia ay para sa lahat yan. Para sa lahat. Hindi lang yan sa mga kilalang reliyon ngayon, mga Kristiyano, Katoliko, INC, MCGI, mga born again, Baptist.
JW. Para sa lahat yan. At pinipili ng Diyos ang kanyang mga tinatawag sa panahon na ito. At sad to say, nagkatotoo at totoo ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:4 nung tinanong siya ng kanyang mga alagad, ano po ang tanda ng pagdating niyo? Sabi niya, unan niyang sinabi, mag-ingat kayo. Marami ang mga magdadala ng pangalan ko, mga Kristiyano ito. At ipakikilala nilang ako ang Mesaya o ako ang Diyos. Mag-ingat daw sa mga Kristiyanong ito. Dahil ang magandang balita nila ay masamang balita. Sipin ninyo lahat sila nagkakasala. Masamang balita yan. Nagkakasala. So bago ko ibigay ang mic sa aking mga kapatid, ito ang aming tatalakayin. Bakit sinasabi ninyong nagkakasala kayo? Bakit nyo kiniklaim ang gawain ng dyablo kung sinasabi ninyo na dapat sumunod sa utos ng Diyos at gumawa ng mabuti? Kahit sino sa inyo tanungin ko, sumusunod ka ba sa utos ng Diyos? Oo. Gumagawa ka ba ng mabuti? Oo. Nagkakasala ka ba? Oo. Ay pambira, nalaglag. Sige mga kapatid kong ROG, ito ay pagkakataon nating maghayag ng katotohanan. Ibibigay ko ng mic sa sino man sa inyo magsasalita. Ginarya. Lang ng time limit yung sasabihin nyo para lahat makapagsalita. Sa baba, ano ang kaibahan ng ROG sa ibang relihiyon? Sige, Jeban, yan na muna sagutin natin. Okay, sige. Ang kaibahan ng ROG sa ibang relihiyon ay ang kaisipan. Kasi ang nauna ang relihiyon, mga relihiyon ngayon, ang kaisipan nila ay puro sa sanlibutan na ito. Puro ang kanilang pag-asa, puro future. No, sa ROG, ang ROG ay nakatanggap na, no? Tumanggap. Ito yung mga tumanggap ng biyaya, no? Hindi lang biyaya, kaligtasan, no? Kaluwalhatian, no? Ano pa, yung kapangyarihan, no? So ito yung mga nasa ROG, kaya sinasabi namin kami ay mga hindi na nagkakasala. It's because natanggap na namin ang ibinibigay ng Diyos na hanggang ngayon ay pangarap pa lang din ng mga Kristiyano, ng mga relihiyon, ibang relihiyon. Yung mga nagkiklaim na sila'y iglesia, sila'y mga tunay na itinayo ni Kristo, pero hanggang ngayon ay pangarap lang nila ang nasa ROG, no? Nasa amin ang kanilang pangarap. Ito yung pangarap nila na hindi nila nauunawaan, no? Sige, kayo naman mga kapatid. Yan po ang sagot. No, nasa amin ang ganap ng salita ng Diyos. Sagot niya. Minister. Ayan. Sabi doon, anong kaibahan ng ROG sa ibang relihiyon? Sa atin kasi bilang ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, ay hindi nagkakasala. Maganda yung tanong ni Daddy kanina, no? Kung ikaw nga naman ay sumusunod sa utos, gumagawa ka ng mabuti, nagkakasala ka ba kung sumusunod ka nga naman sa utos? Pagkasunod ang sagot niya, ay oo. Di ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa utos. Kaya ka nga hindi nagkakasala sapagkat ikaw ay sumusunod. Hindi ka masuwayin.
Ngayon, ano nga ba ang kaibahan ng sa iba? Sa atin, hindi nagkakasala. Sapagkat sabi nga sa 1 John 3:9, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at tunay na binago ng Diyos. Kasi ang Diyos ang gumagawa sa atin bilang tayo ay ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Kasi doon kasi tayo nakaano sa yung lagi na sinasabi ng gospel, no? Kasi yung gospel na dinadala natin, yan yung magandang balita na yung kamatayan at pagkabuhay ni Kristo sa krus. Kasi yung ating kamatayan, yung kamatayan kay Kristo. Hindi yung kamatayan na naaagnas na kanilang hinihintay pa na sila'y mamamatay doon sa maaagnas at sila'y bubuhayin muli pagkatapos mamatay doon sa naaagnas na yun. Ang sa atin, ang kamatayan na meron tayo, yung kamatayan kay Kristo. Sapagkat na kay Kristo ang buhay. Kasi nakalakip tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Naalala ko kanina ang sabi ni Pastor doon, no? Doon nga naman sa ibang iglesia na ang kanilang Kristo ay patay pa rin, nakapako pa rin. Pero sa atin, buhay na tayo kay Kristo. Kumbaga, para sa akin yun ang kaibahan. Kaya tayo hindi nagkakasala sapagkat doon tayo naka-sentro, doon tayo naka-focus, doon tayo nakalakip doon sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo sa krus. Kaya nasasabi natin na yung pagkabuhay ni Kristo sa krus, yun yung pagkabuhay na mag-uli natin bilang bagong tao, bagong nilalang sa Espiritu. O bagamat nasa laman din tayo, pero ang bumubuhay na sa laman natin ay buhay ni Kristo. Kasi bagong tao na nga to eh. Hindi na yung datihan mong pagkatao ito. Bagong tao na nilalang buhat kay Kristo, mula kay Kristo. Kaya nga sabi dun sa Galatia 1:1 na ay hindi na ako mula sa tao. Mula na ako kay Jesucristo at sa Diyos Ama. Kasi pinanganak na tayo mula sa Diyos. Kaya nasasabi natin na hindi na tayo nagmula sa tao bilang nasa laman na nasa gawa ng laman. Kundi nandoon na tayo sa may laman din, pero hindi na makalaman kasi bago na nga ito bagong pagkataong may laman din, pero ang bumubuhay na sa atin ngayon ay si Kristo na, buhay na ng Panginoon. Sige naman, nawala si Delionario. Tuloy niyo muna po. Salamat, Jevan, Esther. Roger, salamat truth sa time na ito. Unang-una kasi ang pagkakaiba ng ROD sa ibang mga relihiyon. Unang-una sa kaisipan. Kasi ang kaisipan ng iba, sila pa yung nasusunod sa kanilang sarili. Sa ROD kasi, ang ROD kasi hindi na sila yung nasusunod sa kanilang sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan, yung pagkakaiba ng ROD, ang ROD kasi, ang Diyos na ang gumagawa sa kanila. Yung sinasabi sa gumagawa sa kanilang naisin, yung sinasabi sa Pilipos 2:13, Galatia 2:20. Tapos yun, 2 Corinthians 5:17. Dapat kasi ito yung dapat ang ito yung nagmamanifest sa mga ROG. Itong mga talata na ito na nagpapatuto, nagiging buhay kasi ito ng mga ROG sa kanila, bawat isa sa kanila ito yung nagiging buhay. Kaya sinabi kasi ng Panginoon, kahit ka pa sumunod na basa mo ang lahat ng talata ng Biblia, kung wala si Kristo, hiwalay ka sa Kanya, magkakasala ka talaga. Kasi sabi ng Panginoon, ang hiwalay talaga sa akin, wala kayong magagawa. Ano ang pinag-utos na Apostol Pablo at ng Panginoong Jesucristo na tinularan na Apostol Pablo, yung makipag-isa ka kay Kristo para si Kristo yung masunod sa buhay mo, hindi na ikaw. Deny yourself. Sabi, deny yourself. Yan kasi ang unang hakbang. Paano ka makasunod sa kalooban ng Diyos? Yan ang ginawa ng ROG. Deny yourself. Deny mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon para ang Panginoon makakilos sa buhay mo. Ito sa katawan natin na ito
para magakilos ang Panginoon at gumawa dito. Yung sinasabi dun sa Pilipos 2:13. Sa iba kasing mga relihiyon, ang nangyayari sa kanila, hid knowledge na tinatawag. Yung sabi, puro sila ng karunungan, pero tanongin mo sila, nagkakasala sila, sasagutin nila, oo. Kasi nga, tapos tanungin mo sila, nananahan ba sa'yo si Kristo? Sasagutin nila, oo. Tapos may pagdating sabi, nakipag-isa ba si Kristo sa'yo? Nakipag-isa ka ba kay Kristo? Sasagutin nila, oo. Ngayon, tanungin mo, nagkakasala ka ba? Isasagot niya yung katwiran niya. Hindi niya isinasagot si Kristo na nagsasalita sa kanya. Kaya doon mo din siya doon mo din mahuhuli ka agad na hindi si Kristo ang gumagawa sa kanila, kundi sila mismo sa kanilang sariling kaalaman, sariling aralan. Doon kasi nalalaglag yung head knowledge pagdating sa kasi hindi pipili, hindi mo kayang dayain ang aral ng Espiritu Santo kung siya yung nakatira sa iyo eh. Hindi mo madadaya yan. Yung mga taong puno ng kaalaman, may hangganan ng karunungan noon eh. Kasi tao nga sila eh. Dahil ang tao na hindi pinangalan niya ng Diyos, ang pagpuno ng karunungan niya, aasa yan sa kanilang karunungan at kaalaman. Pero pag ang Holy Spirit ang gumagawa sa iyo, hindi niya magsasalita ng kabuluanan. Sasagutin niya ng tama, hindi magkakamali ang Espiritu pag siya gumagawa sa iyo. Kaya yan ang pagkakaiba ng ROG, kasi ang ROG hindi sila nagkakasala dahil sila ay ipinanganak ng Diyos. Yung sinasabi sa 1 John 3:9 na ang ipinanganak ng Diyos hindi nagkakasala, hindi maaaring magkasala dahil ang binhi ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Sino ba yung binhi ng Diyos na nananahan sa ROG? Nangangatwiran sa ROG? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang gumagawa, siya ang nagsasalita. Itong katawan ng ito yung ginagamit, itong katawan kong ito yung ginagamit ng Diyos para maipahayag ang kanyang salita. Kasi wala na itong dating pagkatao kong makasalanan, wala na ito, isinuko na ito sa Panginoon. Kaya ang Panginoon na ang gumagawa dito. Kaya tinatanong nga Rodi, nagkakasala ba kayo? Hindi, dahil ang Panginoong Jesucristo na ang gumagawa na dito. Wala na yung dating pagkatao. Kaya ang pagkatao na ng mga ROG, nabubuhay sila sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Kung anong sabihin ng Holy Spirit, yun yung kanilang sasalitain, yun ang kanilang gagawin. Inilalagay sa kaisipan nila ang kanilang sasalitain, yung sinasabi nga sa Pilipos 2:13. Yun lang lamang po ang mga about sa Okay, thank you. J-Ban, ikot ka ulit J-Ban saka Esther. Sige, kayo ulit. Doon ko umpisahan sa... Ay, teka kayo muna para may bisita akong dumating. Kayo muna kayo. Sige. Ang pagkakaiba namin kasi ang nasusunod sa amin ng Diyos, sinusunod namin ng Diyos. Kayo naman, kayo ang sumusunod. Kaya dahil kayo ang sumusunod, hindi nyo nasusunod. Sa amin, ang nasusunod ng Diyos. Yun ang kapayagan ni Roger kanina. Sa amin, ang nasusunod ang Diyos. Kayo ang sumusunod. At sabi ninyo, may free will kayo. At kapag may free will kayo, kayo ang nasusunod, kayo ang hari sa buhay ninyo. Kami naman, kami ang pinaghaharian. Salamat sa nagtanong. Yung nagtanong, sana mailista namin proof, yung pangalan. Ang ganda nung tanong niya. Kaya isama natin siya sa paraffol ng ROG sa darating na panahon. Kukunin ko sa iyo proof yung mga pangalan ha. Yung mga magagandang tanong. Papa-raffle tayo. Mayroon pa bang tanong dyan, Prof, na nakikita ka? Sige po, meron. Pwede po ba tayo magpaakyat na magtatanong? Pwede po, pwede yung Or gusto sa baba lang? pong... Pwede pong Sige po, magpakiat kapatid yung may na G. tanong. Pwede Aakyat ka tayo po, magpakiat. kapatid na G. Para sa katanungan niyo po. Para talakayan. Ayan, si kapatid na G. Mabait to si kapatid na G.
Sige, sige. Sige, Hello, G. Anong magandang tanong mo, tanong G? po. Tanong ko lang, yung kanina na nabanggit niyong Israel, yun ba yung modernong Israel? O yung dating Israel yan? Gusto ko lang maliwanagan doon. Ano yun? Pakiulit kapatid kasi may kumausap sa akin Yung, sa ibang binang, live. yung binanggit niyo po na Israel kanina, Okay lang, bro. ano ba yun? Yung modernong Israel ba yan ngayon? O yung Israel noon? Yung Israel noon, Yes? ano yung ba narinig ibig niyo mo? po sabihin? Paki-clarify kapatid. Gusto ko lang makuha yung pinaka-eksaktong concern Oo. mo. Kasi nabanggit niyo po sa opening kanina yung tungkol sa Israel na sila ay lakip na sa kaligtasan ba yun? So, yung Israel ba na Apa. sinasabi nyo, yun ba yung unang Israel o itong modernong Israel na nakikita natin ngayon? Isa lang to sa tanong ko Pero Sige, pag sige. nasagot nyo po yan, meron pa akong tanong. Isa Sige, na sige. lang. Okay, okay. So yung pong Israel, mula pa noon hanggang ngayon at sa darating na panahon, yun po ay ligtas na dahil kay Hesukristo. Amen. At kung tayong mga hintil ay nakakapaghayag tayo ng buong lakas ng loob na tayo ay mga ligtas na, lalo pa yung mga Israel na yan. Tayo ay inugpong lamang. Ang kaligtasan ay dahil yan sa Israel. Ngayon, tayo naman ang bagong Israel, sabi ni Pablo. Hindi sa kapanganakan, kundi sa Espiritu. Sa Romans 2, sa bandang huli. Romans 2, sinabi ni Pablo na ang tunay na mga Hudyo ay yung mga mananampalataya. Yung na-circumcise sa Espiritu. Baka nandyan na si Pastor doon, pakiakyat nyo na lang. Ayan na, dyan na pala. So yung kapatid, ang sagot ko, baka mayroon ka pang follow-up na question, kapatid. Bro, idagtungan ko lang sinasabi mo. Sige, sige. May sasagot pa. Sige, sige. Sagot kayo sa tanong Sige niyo. po. Sabi kasi kapatid, no, yung tungkol sa ginawa ni Kristo sa krus, yun ay para sa lahat. Actually, una nga yun sa kanila eh. Diba? Kaya, ibang problema, hindi nila naunawaan ng ilan sa kanila. Kaya, hindi na lang ngayon sa mga katulad natin, sa mga hindi kabilang sa bayan ng Israel. Hindi ba? So, ang kaligtasan talaga, nauna sa kanila, mula sa kanila, papunta sa atin. Kaya, and the truth, this did not change from that day on. It never changed until today. No? Kaya kahit sinong Israel, open na sa lahat eh. Ang pinagkaiba lang, ibigyan tayo ng pagkakataon na open sa lahat ng lahi. Kay Hudyo, hindi Hudyo, open na ang gospel. But it's actually for all. No, kaya nga ang sinabi ni Kristo, therefore, no, sa mga Israelita noon, Israelita yun mga kasama niya, go and make disciples of all nations. Sabi niya kasi, bakit? Because nasa kanya na ang kapangyarihan. Di ba? He holds the power of the universe. Lahat ng nilalang, no? Lahat ng ginawa ng Diyos, nasa kanya ang kapangyarihan. Maging ang kapangyarihan ng kamatayan. That's why, ito yung good news. That is the good news. Malaya na kayo. Kaso ang tao na lang mga kapatid ngayon, hanggang ngayon, yung mga hindi nakakanawawa, they are still in the illusion na makasalanan pa rin sila, mga mahina pa rin sila. Pero ang totoo, naroon ang mga Kristiyano ngayon, they need to believe. Pero ang problema, hindi sila nakaunawa, hindi pa naunawaan talaga ng maraming mga Kristiyano, mga pastor, ministro, mga pare. Ang ginawa ni Kristo, ang tunay na kahulugan nun. 2 Korinto 5:14, sabi ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa
ay namatay dahil sa lahat. Si Kristo hindi lang naman namatay para sa atin kundi para din sa mga taong hindi nanampalataya. Di ba? So, that's why if we accept it, pasok ka. Diba? Kasi, yun ang katotohanan. The problem is, yung tao hindi nakakaunawa. But in your reality is, ikaw ay kanyang natubos na, tinubos na. So, sabi dito, kaya nga mula ngayon, hindi na namin, sabi niya dito, na kung ang isa ay namatay, sabi niya, at ipinasya namin ng ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy, lahat ay nangamatay. So that means, in general, that's why kung ang tao, if you decide to change, you can be changed. Di ba? Kung gusto mong sumunod, magagawa mo na. Makabalik sa Diyos. Yeah. Yun, brother. Ibig sabihin niya. Sige, baka mayroon pang... Salamat po. Follow-up question ko po. Gusto ko pong marinig yung definition nyo ng sinasabi nyong kasalanan. Yung mga kategory niyan, halimbawa, yung mga pagpatay, o ano pa mga brutal na mga kasalanan, yung mga sobrang tataas. Isama na rin natin yung mga pagkamuhi sa kapwa, inggit, panlilibak, o pagmamatas, yung mga maninipis pong kasalanan. Kayo po ba sa ROG, pati po ba yung mga maliliit na yon, hindi nyo na po nararanasan yon? Ayan. Pastor Don, baka mayroong kang sagot doon. Jay, ikaw din ba ang unang nagtanong kanina? Yung sinagot namin? Yung anong Si Tatay Sweetie po yon. Ayun, dalawa na ang makakasama sa raffle draw natin. Salamat, Jay, sa mga ganda mong Thank you tanong. po. Salamat. Yung mga kapatid ko dito, kasi hindi lang naman ako ang pinagkalubo ng karunungan ng mga kasagutan. Kaya paunahin ko muna ang mga kapatid ko na sumagot sa tanong mo. Yun bang maninipis na kasalanan, ligtas rin tayo doon? O yung makakapal lang na kasalanan tayo na ligtas, pero sa maninipis tayo ay nakakagawa pa rin? Sige mga kapatid, sagot kayo. Ulitin ko po. Yung maninipis na kasalanan po ba, kasi sigurado naman po kung wala pang nakapatay sa inyo. Siguro. Yung maninipis lang, maninipis. Yung mga pangkaraniwang everyday. Ayan po ba? Ito yung kapatid. May Bible ka ba? Yung kasalanang di sinasadya. Yes, Jay, po, mayroon ka ba, Ayun, Jay? manipis. May Bible ka ba dyan, Jay? Yung hindi mo magawa, ayaw mong gawin pero nagagawa mo. May Bible ka ba dyan? Meron, kaya lang kakalimutan Sige. ko Si pa Prof sa na lang. baon. Makirequest Pwede nyo na ako pong kay basahin Prof. sa akin. Sige, Prof, sa Galatia 5, 19, 20 to 21, ito yung mga nagagawa ng Kristiyanong hindi raw nila sinasadya. Kasi nga may sinful nature pa daw sila bilang tao. Hayaan natin yung Bible ang sumagot sa maninipis na kasalanan na dahilan hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga hindi sinasadya ito Ito yung ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Ano po Hindi yung raw. sa decal? Teka, hanapin ko Opo, sa Galatia 5, chapter 5, 19, 20 to 21, ito yung gawa ng laman, sinful nature. Ito yung maninipis na kasalanan, sabi nila. Gumagawa ako niyan, pero manipis lang yan. Manipis lang yan. Kumbaga, hindi naman yan sinasadya. Kasi bilang tao, magagawa ko yan. Pakinggan natin, kapatid. Galatians 5, di ba? Galatia 5, 19 to 21. Hayag ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkamuhi, alitan, paninibugho, pangangalaiti, pagkakamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad ng mga ito. Muli kong sinasabi sa inyo,
gaya ng sinabi ko noon, na ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayan, G, narinig mo, G, ha? Ayan Opo. yung sinasabi mong maninipis na kasalanan. Opo. Yun yun. Oo, sa ROG po ba? Ano po yan? Absolute, Ito absolute na na ang po ba na ROG, wala ito ang yan sa ROG. inyo? Wala. Ito ang ROG ngayon sa 5:22. Sige Ituloy po. mo lang proof yung basa sa 22 saka 23. Pakinggan natin, ha. Ito yung sa ROG. Ito yung bunga ng Espiritu, hindi gawa ng laman. 22:23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Walang kautongsang laban sa mga ito. Amen. Ayan. OG. Opo. So sinasabi nyo po na kayo sa ROG, yan po yung practice nyo, yung bunga ng laman. Amen. Sorry. Bunga ng espiritu po. So, sa pang-araw-araw nyo na po, bilang naging ROG, dyan sa ROG, na sinuko nyo po yung sarili nyo, isinorender nyo po yung buo nyong kalooban at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, masasabi nyo po sa amin ngayon na hindi na po pasok kayo doon sa sinasabing kasalanan kasi bali absolute sinless na po. Yun po ba yung Tama, ibig tama. sabihin? Tama. Okay. Sige, yun lang po. Maraming salamat po. Sige, patuloy po tayo. Thank you po. Dapat ba dudugtungan natin, bro? Kasi may tanong, ano ang definisyon ng kasalanan? Nakasulat Pwede kasi sa unang Juan. Unang Juan 3. 3:4. 3:4. Tinan mo, mga kapatid, pakinggan mo kapatid ang definisyon namin ng kasalanan, okay? Sabi dito, unang Juan 3. Ate Manuela, kaya't ka, Ate Manuela. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Ito ang definition. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yan. So, ang plain definition ng kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan, breaking the law. Diba? So, hindi natapos dyan ang definition ng ROG. Kasi ang definition ng ROG ng kasalanan, ito pa sa baba. Ito. Pagdating sa verse 8, yan. Ang paggawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo sa bagay na ito'y naihayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. So, sin is not just from here. Sin is not just a mere breaking of the law, but rather a demonic position. Ibig sabihin, ang tao gumagawa ng kasalanan kasi hindi lang dahil sa gumagawa siya ng kasalanan, but sin itself is the devil itself. Diba? Nananahan sa tao. Okay? So kaya kung makikita mo yung may panahon nung si Kristo ay nangangaral, merong doon, babaeng patuloy, di ba? Na binago niya. Paano niya binago yon? Di ba? Prostitute. Kaya pala siya nagpo-prostitute, hindi pala dahil sa prostitute siya, kundi merong demonyo doon sa katawan niya na pinalayas ni Kristo, di ba? So, di ba? Kaya ganun pala yun. Kaya ang ginawa ni Kristo, inalis niya ang mga demonyo sa katawan ng tao. Kaya ito dapat ang trabaho ng mga pastor, na tanggalin itong mga demonyo na nananahan sa katawan
ng mga Kristiyano nga hanggang ngayon na naghahari yan sa kanila. Kaya sila inaalipin ng kasalanan. Kaya sa ngayon, pag pwedeng nagsisimba, paglinggo, no? Pero kapag inatake na, pag inutusan na ng diablo na, oh, ito na. Di ba? O gawin mo na to. Gagawin din nila, susunod din sila sa diablo kasi, kung kailan sila gagamitin ng diablo, gagamitin din nila ang katawan nila sa pinapagawa ng diablo, no? So kasi mga alipin sila ng diablo. So they're not really mga children of God, but rather they are children of the devil, no? Sons of the devil. Ang tinatake ng mga parasyon, no? Ang tinawag sila ni Pablo na, no? Ang ama ninyo ay Satanas, di ba? Kung ano ang nais niya, yun ang ginagawa niyo. Di ba? But it does not mean that every day, every minute, every hour, gumagawa sila ng kasalanan. Di ba? But then, kung gusto lang ng Satanas, dali na, ito na. Di ba mo? Gagawin din nila. No? So, alipin ng kasalanan kasi hindi na ituro sa kanila ang katotohanan na itinuturo ng Allah. Ang tunay na definition ng kasalanan is not just mere breaking of the law. It is sin is demonic possession. You are being possessed by the devil. Kaya ang problema lang sa atin, yung iba, kaunti lang, no? Hindi lahat napakarami. Pag napakarami na, talagang yun na yung mga ang lakas na nila, di ba? Kagaya nung isa rin na nakita ni Kristo na sumalubong sa kanya nang bumaba siya ng bangka na, di ba, takot yung mga tao doon at ilang libong demonyo ang nandun, di ba? Pero sa iba kaunti lang, kaya prostitution, yung iba, no, mga ngatay tao, mga ganyan, but then they look normal, but in reality, no, merong nananahan, merong mga espiritu na naghahari, no, nakasulat yan sa last na to talata, Ephesians chapter 2, no? Ephesians chapter 2 verse 1-2. Sabi dito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay nang dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, those sins, kailangang palayasin yan, no? Palayasin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan. Sige, kayo naman. Amen. Brother Don, baka may comment ka. G, malaking bagay, G, yung mga tanong mo kasi agnostic ka pala. Alam mo ba ang malapit sa amin? Yung agnostic, mga agnostic. Madali kaming maunawaan ng mga agnostic. Pero yung mga Kristiyano, napakahirap na tanggapin nila na sila ay hindi na pinagkakasala ng Diyos. Napakahirap talaga. Talagang para silang nababalutan ng laman. Para silang mga supot na hindi tuli ang kaisipan ng mga, lalo na yung mga pastor ng born again. Born again na yan, ha? Mga Baptist, naku, talagang ang kakapal talaga ng kwan nila. Ang kakapal ng kasalanan nila. Sabi nila, manipis lang ang kasalanan namin. Pero ang kakapal nila, hindi talaga matanggap na hindi sila pinagkakasala ng Diyos. Kaya kung may tanong ka lang, J, sige lang, hanggat may tanong ka. Wala naman pang ibang nagtatanong. Prof, kung may magtanong pa dyan, Prof, bahala ka na, Prof, na basahin mo ang tanong. Siguro last na tanong na po para makilala ko pa po yung ROG kasi ngayon ko lang po talaga kayo na encounter. Ito po, itong pagsasamahin ko ng dalawang tanong na to. Yung kayo po ba ang stand nyo sa ROG, yung kaligtasan, nawawala po ba yan o nananatili? At yung sumunod na tanong ko po, nakalimutan ko ha. Ano po ba yung huli nating sinabi? Okay. Kayo po ba sa ROG, hindi nyo po tinuturing na tawagin kayong Kristiyano or Christian? Yun lang po. Ayan, magandang tanong. Brother Don, ikaw na muna, Brother Don.
Kung hindi ka, sige, sige. Bago ko sagutin yan, no, yung tungkol sa manipis na kasalanan. Kasi ang definition kasi sa Biblia, sinabi sa Santiago, manipis man, makapal man, kasalanan is kasalanan. Diba? Lumabag ka sa isa, lumabag ka sa lahat. Walang sinasabi na, kunyari sa korte, no? Kung nagnakaw ka, hindi tinitignan, nagnakaw ka ng marami o konti. Diba? Nakaw is nakaw. Nagnakaw ka. Mali yun, kasalanan po yun. Hindi mo pwedeng sabihin, ang kasalanan ko, konti lang, manipis lang. Kasalanan is kasalanan. You commit a crime, you commit a sin. It doesn't matter malami, kung marami o manipis, yan ay kasalanan. Kung may kasalanan ka, ang ibabayad mo ay kamatayan. Yun lang naman eh. So mamili ka. Manipis man makapal, babayad ka. So yan ang sabi sa Biblia, di ba? The penalty of sin is death. Wala tayong ligtas dun eh. Kaysa tayo naman magbabayad sa kasalanan natin, may nagbayad sa kasalanan natin. Kaya doon ang hawak natin ang kaligtasan natin. Ngayon yung second tanong, yung kaninang tanong mo, tungkol sa kaligtasan kung nawawala o hindi. No? Sabi naman sa Biblia, no, ang dami kasing dalawang side dito. Mayroong nagsasabi nawawala, mayroong nagsasabi hindi nawawala. So ngayon, kung tatanungin natin yung mga osas na talaga, no, sa definition pa nila, no, hindi nila mabigay ng absolute. You know, when you say hindi nawawala, it's absolute. Talagang hindi nawawala. Garantiya. So sinong pwedeng magbigay ng garantiya? Pwede ba sino bang simbahan o sino bang pastor sa mundong ito nagsabi ka, manganib ka sa amin, sumama ka sa amin, itong paniwalaan mo, sigurado ka? Wala, kasi wala nakapunta sa langit pa, wala pang bumaba. Si Kristo lamang. Diba? So, we are guaranteed lang, ang magiging garantiya lang sa Kristiyano, sa kaligtasan mo. Kung yan eh. Kung tinatak ka na ng banal na Espiritu. Kasi nakasulat sa Apocalyptus na pagbalik po ni Kristo, no, sa huling araw, yan ang kukunin niya, yung mga tao, yung may tatak, yung tinatakan ng pangalan ng Diyos sa tao na yan. Kung wala kang tatak, kasi the Bible said, yung tatak na yan, parang deposito yun eh. Sa pagmay-maari ka kay Diyos. Kung ikaw ang anak, ikaw ang pagmay-maari, so binayaran ka ng deposito. So, di ba? Kung deposito na yan, sigurado na yan eh. Kasi babalikan ka, babayaran na niya yung the full amount, di ba? So kung may deposito, kunyari bibili ako ng bahay mo, magbayad ako ng deposito, hindi mo na pwedeng babayaran yan, di ba? O ibebenta sa iba. Sigurado na yung akin na yan. Kasi binayad mo, tinanggap na yung pagkaano mo, di ba? Yung deposito ko. So ganun din sa Biblia sinasabi, no? Kaya yung sinasabi natin, the guarantee of your kaligtasan is not faith. It cannot be faith alone. It must be the seal of the Holy Spirit. Yan po ang sagot ko. Salamat po. Amen, amen. Esther, Danilo, Ako dadagdagan ko yung yung kaligtasan ba nawawala. Lopo, Sige po. Sa akin kasi ayan. Ang tao kasi ang kaligtasan kasi si Kristo siya yung savior eh. Ang tao kasi ang nawawala para sa akin, ang tao ang nawawala diyan. Siya yung umaalis ba? Siya yung nawawala diyan eh. Kasi ang kaligtasan nandiyan lang lagi naghihintay siya sa atin eh. Para siyang yung prodigal son na lagi naghihintay dun sa nawawala niyang anak, yung umalis na anak niya, hinihintay niya sa pagbabalik. So ang tao kasi ang hindi lumalapit at sumasampalataya na tunay doon sa kaligtasan. Kasi sa akin kasi picture ni Jesus Christ yan eh, kaya nga siya yung savior. So sa akin hindi nawawala kaligtasan kundi yung tao. Yung taong nawawala sa kaligtasan. Kailangan sa akin kapatid doon. Mayroon naman akong Thank you po. ano man ako ng counting, ang kaligtasan, hindi talaga nawawala yan. Ang tao yung humihiwalay sa kaligtasan.
Umihiwalay kasi sila sa Diyos eh. Kung nananatili ka sa Diyos, hindi mawawala ang kaligtasan ng pinangako ng Diyos sa iyo eh. Kasi, kaya nga sabi ng Panginoon, manatili ka sa akin, mananatili ako sa iyo eh. Kaya kung hindi ka nananatili sa Panginoon, mawawala talaga sa iyo ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa iyo eh. Kasi nasa tao kasi ang problema kung bakit ang tao nawawalan kaligtasan ng tao kasi humihiwalay sila sa Diyos. Para hindi mawala yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo, manatili ka sa Kanya. Kasi yun ang sikreto nun. Kung sinabi ng Panginoon nang hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yung mawawala yung kaligtasan mo kung hiwalay ka sa Kanya. Kaya manatili ka. Kaya nasa tao ngayang ang kaligtasan hindi nawawala. Ang tao lang ang umihiwalay sa kaligtasan na binigay ng Panginoon. Yun ang ko dyan, ang sagot ko dyan about dyan. Salamat, May Roger. humahad lang kasi. May humahad lang kasi ano yun, yung kasalanan. Kaya napapahiwalay. Yung kasi nakakapagpahiwalay, kasalanan eh. Okay. Salamat sa mga comments niya. Alam mo, G, kanina ako, yung last iba naman tanong. ang... Sige, Pastor Don, may sinasabi ka, Pastor. Yung kanina yung last tanong kasi yung pangalawa is May tanong pa siyang isa. Oo. Yung bang ina-identify ba natin ang sarili nating Kristiyano? Ayun, ganda rin natin. Ako muna sasagot pa, kapatid. Sabi kasi ng Panginoon, pamute muna. Sa Matthew 24:4, mag-ingat kayo sa mga magdadala ng pangalan ko. Pero hindi naman sinabi na walang exemption, kapatid na G. Kasi ang mga nakay Kristo, sila yung nag-a-identify kung ano si Kristo. Ganun din itong mga Kristiyanong ito. Mga banal ito, mga anak ito ng Diyos, kapatid ito ni Kristo. Mga tagalangit ito, hindi ito taga-sanlibutan. Pero karamihan sa Kristiyano ngayon, G, ay opposite ng tinuturo ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, you are holy. I am holy, you are as I am. I am perfect, so are you. Ginawa tayong perfect dahil yan kay Kristo. Pero ang mga Kristiyano ngayon, sabi nila, hindi, isa lang ang perfect, ang Diyos lang, si Kristo lang. Walang ibang perfect, wala. So, naliligaw na sila. Ngayon, ako may sasabihin ako tungkol sa kaligtasan. Walang tao na mawawala sa kaligtasan. Wala. Kasi kahit na anong gawin ng tao, kahit hindi siya maniwala, sa biyaya, ginawa na ng Diyos ang lahat para walang taong makawala. Kung baga gumawa siya ng hawla, kulungan, na kahit ang mga tao nagpupumiglas, sabihin man nilang hindi pa ako ligtas, kailangan kong sumunod, may ginawa na ang Diyos. At kahit pa anong gawin ninyo, sabihin ninyong hindi pa ako ligtas, kayabangan yan, wala na kayong magagawa eh. Ginawa na ng Diyos. Pero ang delikado, G, itong mga pastor, itong mga mangangaral, itong mga pari, itong mga defender ng kanilang mga reliyon, na mga nag-ahari-harian dito sa TikTok. Kaya kami nagpapakilalang mga hari kasi ang mga tao dito, mga hari din ito. At ang tinuturo nila ay taliwas, opposite sa ginawa ni Kristo. Kabaliktaran, kaya ang delikado sa kaligtasan, itong mga defender na ito, itong mga pastor, mga mangangaral, guro, mga ministro, mga pare, mga Catholic defender, nangyayabang. Ito ang delikado, mga nanliligaw ito. Pero yung mga taong tinuturuan nila, inaagaw namin yan sa kanila. Kaya sa mga nakakakilala sa ROG, ito ang dinideklara namin. You have two choices. Pero isa lang ang pipiliin nyo. Kung lumabang kayo, paluluhurin kayo ng Diyos sa amin. Kung hindi kayo lalaban, kayo'y magiging kaibigan namin. At katulad, kapag naging katulad kayo namin, kayo'y manggagawa.
ang gawain natin ay mangligtas ng mga nililigaw ng mga pastor na ito, lalo na yung grupo nila Redskin. Kaya takot sa amin ang grupo ni Redskin. Takot yan, hindi yan umaharap sa amin sa debate. Yung grupo nila Kukay, yung mga OSAS, takot yan. Sila Brother Grace, sila Mami V, ay wala niyo, hindi tayo makikidebate kasi talo kayo. Pero, idinidebate ninyo ang kaligtasan. Ipinapangako ninyo ang kaligtasan na wala naman sa inyo. Wala naman kayong bunga ng Espiritu. Wala kayong buhay ng Diyos. Kaya kami nagpo-broadcast dito sa mga lumalaban sa aral ni Kristo. O nakikinig kayo. At ito'y mapapakinggan ninyo dahil ito'y nakarecord at ipopost ito. Ang delikado sa kaligtasan, kayong mga mangangaral, mga guro, mga pastor, ministro, mga pare, na lumalaban sa aral ni Kristo. Pero ang Hinay lang po, sir. Hinay lang. Sige, Pastor Don, ibigay ko na sa iyo kasi talagang aapuyan ko talaga ang mga ito eh. Sige, Pastor Don, ka naman. Mahulog sa upuan eh. Maawa ka naman. O hindi po kayo Christian or hindi, I mean, nananampalataya kayo kay Jesus Christ, pero hindi nyo kinukonsider ang sarili nyo na Christians. Na Kami yung tunay. Kami yung Yes. tunay, G. Kasi Kaya yung lang Christians marami po, di ba? Marami yan. Marami. Kasi, Pero kami kasi yung karamihan sa kanila, yung sinasabi nila Christian sila, they identify themselves bilang isang relihiyon. Ang sa amin, si Kristo po ay hindi relihiyon namin. Siya ay tagapagligtas namin. Yan ang pagkakaiba. Ang Kristo namin hindi sa simbahan. Ang Kristo namin nasa amin. Yan ang difference sa kanila. Yung Kristo nila nasa simbahan lang. Nandun nakapako pa sa krus ang Kristo nila. Ang Kristo namin buhay. Nasa kalooban namin, nasa loob namin. That's the difference. No? Amen. Si Pastor Ron, mahinahon lang yan magsalita. Patay pa, Pastor Don. Patay pa rin until now ang kanilang Kristo. Pati daw, pupunta mo sa simbahan nila, nakapako pa sa krus eh. Di ba? Tapos pinagdadasal nila yung patay na sa krus. Eh si Kristo nabubuhay sa katawan ko eh. Araw-araw Amen, kinakausap amen. ko. Sa puso ko. Saan? Paano? Sa pamagitan ng banal na Espiritu. Diba? Kaya kung para sa akin, no, karamihan sinasabi, gusto nyo magdebate, huwag naman sa karunungan. Sa panampalataya. Paano mapatunayan natin ang panampalataya? Sino may panampalataya o wala? Sabi sa Marcos 16:17, itong palatandaan, no, na sino man sumampalataya sa akin, sa pangalan, sa pamagitan ng pangalan ko, sila makakasilayas ng masasamang espiritu, makakasalita ng bagong wika. O doon tayo magano. Kasi may palatandaan pala ang panampalataya. Sige, magpasilayas tayong masasamang espiritu. Kasi kung karunungan lang, kahit hindi Katolik o Kristiyano, maraming kilala ko, mas magaling pa sa Kristiyano, sa karunungan. Mga professor, mga scholars. You don't have to be a religious person to understand Christianity. Diba? Kasi pwede natin pag-aaralan yan. Pero ang pag-uusapan, ang panampalataya. So dapat ang panampalataya, may palatandaan eh. Kung puro salita naman, kaya sabi ng Biblia, ang kaharian po ng Diyos ay hindi puro salita. The kingdom of God is not about word, But power. but of power. So doon natin ipakita ang kapangyarihan po. Kung nasa iyo po ang kaharian ng Diyos, di may kapangyarihan ka. Amen. Gawa 1:8. Di ba? When the Holy Spirit comes upon thee,
ye shall have power when the Holy Spirit comes upon thee. Diba? Eh sa kanila, sa kanilang banal na espiritu, wala, paano mapatunayan na sa iyong banal na espiritu kung sinabi ng mga Biblia, makakaroon ka ng kapangyarihan. Kasalanan nga, wala kang kapangyarihan sa kasalanan eh. Budol na yun. Diba? Because ang isa pang bunga ng banal na espiritu, pagpapigil sa sarili. Kung talaga may banal na espiritu ka, nang bubunga yung pagpapigil sa sarili, nakatingin ka sa babae, pwede mo tigilan mo sarili mo kahit nakahubad yung babae sa harap mo, kaano kakanda, pwede mo ipapigil sa sarili mo because nabubunga yung espiritu. Diba? So kung may kapangyarihan ka to say no, o sabihin natin wala kang espiritu, you only have grace of God. Tinuturo din tayo sa Tito 2, no? That the grace of God teaches us to say no to worldly possessions and teaches us to have self-control, pigil sa sarili. Diba? Tapos sabihin mo, wala akong pagpapigil sa sarili kaya makasalanan ako. Wala akong kapangyarihan sa kasalanan dahil sa likas ng pagkatao ko. Ibig sabihin kasi noon sa Biblia, lahat po tayo nilikha po ng Diyos. Tama po yun. Pero pagkakaiba ng pagkalika ng tao sa mundo, mga naghahawak ng relihiyon, at saka yung mga tunay na Kristiyano, kami ang bagong nilalang, hindi basta nilikha. Diba? Parang cellphone yan eh. You have the old version and the new version. Bakit kayo bumibili ng iPhone 17 Pro Max? Bakit ayaw mong gamitin ng iPhone 4? Kasi may sa better version eh. Ganun din si Kristo. He is the better version of the first Adam. Diba? So, akong bagong nilalang. So, being a new creation in Christ, I am given may kapangyarihan ako. Paano pagkakaiba natin sa akin ng bunga ng Espiritu? Diba? I have the gifts of the Holy Spirit. May kapangyarihan ako. No? Hindi na ako lumalakad sa laman ko. So that's why if you are still walking in the flesh, you're not a Christian. You think you are, but you're not. Kaya yun lang po. Kaya, thank you po. Tama na yan? Salamat. Salamat, Pastor Don. Ano ba ang pagkakaiba? Ate Manuela, Sagot pa rin ako doon. sige. Bago ka sumagot, Esther. Ate Manuela, mag-comment ka nga dito sa live ng ROG kung nakikinig ka pa. Ate Manuela. Kasi ang tanong ni Ate Manuela, tama ba ang OSAS na ligtas ng mga tao? Ang pagkakaiba, Ate Manuela, sila lang daw ang ligtas, sila lang. Yung hindi raw maniniwala na sila ay ligtas na, hindi raw ligtas yun. Pero mali po yun. Ang talata natin dyan, 2 Corinthians 5:14, ginawa na ng Diyos, nabawiin niya ang lahat, yung mga inagaw ng dyablo. Ang problema nga, itong mga nangangaral, lalo na mga pastor ng OSAS, sila lang daw ang hindi raw maniwala, hindi raw ligtas. Bakit? Maliligtas ba kayo sa paniniwala ninyo? Ang paniniwala ng Diyos ang mahalaga. Kaya nga inaagaw na natin sila ngayon, sabi sa 2 Corinthians 5:14. Pinanunumbalik na natin sila ngayon. Kahit sino. Kahit atheist yan, Muslim man yan, Buddhist lahat yan. Tingnan na natin sila na mga patay na sa kasalanan. At sa espiritu na natin sila tingnan. Pero anong aral ng mga OSAS Baptist? Sila lang daw, yung mga naniniwala lang daw na ligtas ng maliligtas. Kaya ang tanong nila, ligtas ka na ba? Pag sinabi mong hindi pa, at sinabi mo na hindi, walang nakakatiyak, sasabihin nila, impyerno ka. Mali po yun. Sige, Esther, ikaw na, Esther. Okay. Yung tanong ni Brother G kanina, masasabi nyo bang kayong ROG na Christian? Tama, di ba? Yun ang tanong mo. Okay. Sa akin kasi, okay, tama. Sa akin kasi, bro, ipinanganak ng Diyos sa Espiritu bilang bagong tao. Kasi marami kasi ang nagsasabi na sila ay Christian, no? Mananampalataya. Pero ang tanong, katulad ba sila ng kanilang sinasampalatayanan?
So, Christian sila, oo, marami mga Kristiyano, pero kumbaga nandodoon pa rin sa dating pagkatao. Hindi nababago, kumbaga hindi pa rin nagiging bagong tao, bagong nilalang sa espiritu. Kasi ang kalimitan kasi naming naririnig pagka sa live namin o pag kami umakyat sa ibang live, sinasabi nila na sila ay Kristiyano, ipinanganak sa espiritu, pero, laging may pero, nasa laman ako. Nasaan doon ang ipinanganak sa espiritu? At sinasabi nila na sila ay Christian. Nasaan yung pagiging bagong nilalang? Kasi ang alam mo kasi pag ikaw ay sinabing Kristiyano, ikaw ay katulad ni Kristo. Kristiyano nga ay Christ. Kristiyano. Katulad ka ni Kristo na iyong sinasampalatayanan. Pero bakit ganun? Si Kristo hindi nagkakasala. Ikaw na sumasampalataya kay Kristo, bakit hindi katulad ng iyong sinasampalatayanan? Bakit hindi magka-align? Bakit magkakontra? Dahil sa akin kasi kung sinasampalatayanan mo yung Kristo, no, na dapat ikatulad at kawangis mo, bakit magkaiba? Si Kristo di nagkakasala. Bakit siya nagkakasala? Dapat katulad ka ng sinasampalatayanan mo. Kasi sumasampalataya ka nga naniniwala ka sa Kanya. Diba? Pag sumasampalataya ka, kung sino sinasampalatayanan mo, abay nagiging kawang iyong sinasampalatayanan. Ang nangyayari, hindi magka-align, magkakontra. Dapat parehas sila na yung guro, yung sinasampalatayanan mo. So sa akin ang sa amin doon, bilang ipinanganak ng Diyos sa espiritu na bagong pagkatao. Kasi pag sinabing bagong pagkatao, lumalakad ka nito sa espiritu at hindi na sa laman. Ang naririnig namin, lumalakad pa rin sa laman. Hindi, paano naging, sa akin to paano naging Christ yun? Christ likeness. Kristiyano. Para sa akin, hindi lahat ng Kristiyano, mananampalataya, hindi ka align ni Kristo. Dapat katulad ka ni Kristo. Yun ang sa akin, bro, dyan. Salamat. Balikan ko yung sabi ni Pastor doon ng mananampalataya. Ang mga mananampalataya, mga tagapagligtas yan, kapatid na G. Sila yung sinugo, mga mananampalataya. Pero ang mga Kristiyano, wala talagang pananampalataya yan, wala. Kaya ang pag-asa nila, makinig sa amin. Makinig at huwag lumaban. Kasi kami, mananampalataya kami. Ang sa kanila naman, naniniwala sila sa kanilang doktrina, sa kanilang mga pastor, sa kanilang nasasamahan. Hindi yun pananampalataya. Ang pananampalataya ay si Kristo na nabubuhay sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan namin na magdala sa Panginoon. Yan ang mananampalataya. Mga sinugo yan upang magbigay buhay sa mga patay. Mga patay sa pananampalataya. Kaya sabi sa Bible, may mga pananampalatayang walang kabuluhan. May mga pananampalatayang tumatalikod. May mga mahihinang pananampalataya. Ang malakas na pananampalataya, sila ang nagliligtas. Abay, sila lang daw ang maliligtas. Sila lang daw. Sila lang daw. Kapag hindi ka raw maniwala na ligtas ka na, hindi ka raw ligtas. Dapat daw maniwala ka na wala ka ng kasalanan kahit ka nagkakasala. Kung nagkakasala ka daw pero pinaniniwalaan mo na ligtas ka, iyan daw ang malakas na pananampalataya. Napakalakas, sabi nila, ng pananampalataya mo. Kung despite nagkakasala ka, ligtas ka pa rin. Napakalakihan niya ng pananampalataya mo. Pastor, paano po ito? Nagkakasala ako. O gustong sabihin ba, di ka naligtas? Dahil nagkakasala ka? Bakit po? Ligtas pa rin po ba ako? Aba, oo. Naligtas ka sa biyaya. Kahit po ako nagkakasala. Aba, oo.
ako rin nagkakasala. Yung sabihin, ako pala hindi ligtas. Ako rin nagkakasala. Pero maniwala ka lang, sabi nila. Na justified na ang mga gagawin mong kasalanan. Justified na yan. Wala na ka ng kasalanan. Bayad ng mga gagawin mong kasalanan. Sabi ni Pastor Berian, Kuya Berian, sila Brother Grace, sila Pastor A, sila Kukay. Kayo, humarap kayo sa ROG. Pagpapapaluin namin kayo, hindi ninyo itinuturo ang tamang landas, ang tamang daan. May iwan po akong mensahe na Sige pa, gusto ko sige. lang i-share sa inyo. So yung assessment ko po sa na-share nyo sa akin ng stand ng ROG. Salamat po sa mga binitawan nyo ng mga detalye at na yung pagpapaliwanag kung sino po kayo, pagpapakilala nyo sa amin dito. Thank you po sa oras nyo doon. So napansin ko po, isinusulong nyo yung pagbawi ng mga kaluluwa ng sinasabi niyo po sa mga opo. Yun yung po yung assessment ko po to sa sarili ko po. So medyo kayo doon palaban po kayo doon sa part na yun. Amen. Dati po kasi akong meron kinabibilangan na sekta. Hindi na lang po siguro natin itatapik kung anong klaseng kulto sila, pero tingin ko po kung dumating yung time na bumagsak ang kulto na yon, itong ROG, ito po yung pwede nilang piliin. Kasi yung doktrina po doon, halos naman parehas po eh. Wala po ako nakita pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang po sa kanila, may leader kasi silang grandiosity na nag-iisang may title na hindi pwedeng questionin. So ako, bilang dati nilang kaanib na umalis na, nag-aalala ako sa kanila, tapos yung mga magulang ko nandun pa rin. Tingin ko, kung meron akong i-recommend sa mga lalabas na mga kasapi ng kulto na yon, ROG siguro yung sasabihin ko para hindi naman po sila mahirapan at hindi Amen. sila mahusgahan. Yun lang po Ako po hindi po ako katulad na ng iba na mananampalataya. Yun po yung napansin ko, masyado pa pong maaga. Kasi hindi ko pa po alam kung anong paniniwala nyo pagdating sa mga sa God, kung anong definition. Hindi pa po tayo maabot dun. Sa pagpapakilala nyo pa lang po, sa pinaglalaban nyo. So ako, yun po yung assessment ko, yung masasabi ko na darating ang time, kaya kahit ngayon, magkaroon ako ng kausap na mga kaibigan ko. Kahit sila po yung makarinig nito, parehas kami ng mararamdaman. ROG po yung pwede nilang puntahan. So kayo, kung pinaglalaban nyo po, sana ma-reach out nyo sila. Pero ngayon po kasi medyo mainit pang laban ng nila Nakatali pa sila doon. Pero pag dumating ang time, alam ko wala namang gagawing intervention ng government kung paano sila dudurugin yung samahan nila. Pero siguro, para hindi masakit sa kanila, alam naman turuan ko sila maging atheist o agnostic, hindi ko na nire-recommend ang ROG, pero tingin ko, pag narinig niyo yung tungkol sa inyo, magkakaroon po kayo ng mga bagong mga kaanib sa paniniwala niyo. Yun lang po. Ilan na yun ba po yung nakausap ko? G, ilan na ba ang agnostic na kausap ko na the same ang paniniwala sa amin? Di ko lang natandaan yung pangalan, agnostic din yun. Na ay binigay na ng Diyos sa tao ang kapangyarihan. Naniniwala, agnostic yun. Mas malawak pa ang kaisipan ng mga agnostic sa pakikipag-usap ko sa kanila. Kami po kasi, malaya po kaming, hindi po kasi sa agnostic po kasi, ay iba-iba rin po kami. Yung iba sa amin, medyo palaban, para ring religion mag-isip. Ako po kasi pinili ko yung ganito, hindi dahil para palitan ko yung sumakit sa akin na sekta, kundi pinili ko po ito para sa sarili kong kapayapaan. Kaya kapag meron nakikipag-argumento sa akin, madali lang po akong umexit doon kasi pag hindi ko po talaga alam yung sagot, sasabihin ko hindi ko alam.
So pag nagtatanong din naman po ako, hindi po ako yung tipong tao na nagtatanong na itatrap ko yung tinatanong ko. Kasi kaya pag ako nagtatanong, may gusto po talaga akong malaman. Yun lang po yung, ganun po yung pre-practice ko sa isip ko. So kaming ma-agnostic, iba-iba kami. Pero ako po, sasabihin ko sa inyo, pag nagtatanong po ako, talagang may gusto lang akong malaman sa specific na tinatanong ko na yun. Kung ano yung stand niya. And pag nalaman ko, gagamitin ko yung critical kong pag-iisip, sa akin na po yung personal. At least, kung dumating man ng time na maka-encounter ko, halimbawa, kayo ROG, so alam ko na kung sino si ROG, ano yung mga paniniwala nila. Wala naman po akong nakitang makakakontra sa nararamdaman ko kasi nakaka-relate po ako dun sa mga Amen. sinasabi niyo. Dati po kasi ganyan din po yung kinamulatan kong doktrina. So pag sa Christian po kasi natin yan sinabi, katulad ko, dahil membro ako ng dating kulto, sasabihin sa akin, ako pa sinisisi. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya naging ganyan. So, opinion nila yon, okay lang, ganun talaga, buhay. Yun lang po. Salamat, Chia. Hindi naman to ang huli naming broadcast kay Prof. Mag-uusap kami ni Prof. Kung ano yung acceptable sa kanya. Kasi may mga kaibigan din si Prof. Na ayoko namang magalit sila kay Prof na parang pinapaboran kami. Ako naman nakiusap. Sila rin pwede naman silang makiusap, yung mga INC, MCGI. At magtatanong din kami. Sila rin ang masusunod sa programa nila. Meron po dito na encounter ko ng mga INC na mga tumaakit dito kay Prof. Yun, may mga napag-uusapan. Hindi, nakalimutan ko na yung pangalan nila. Marami yan. Catholic, MCGI, INC. Ito kasi, itong kay Prof, katulad kay Buerista, neutral ground dito. Ang problema lang dito kay Prof, may moderator siyang may pinapaboran, galit sa amin. Kaya pinagagalitan ko yung moderator niya. Pero ayan na natin yan. Si Prof na bala dyan. Ngayon, kapatid na G, dahil sa iyong mga pagtatanong, kami ay nakapagpahayag. Kami ay kaibigan. Kaya lang sa mga nagmamataas, ay talagang binababa namin yan. Yan, galit kasi ang Diyos sa mga nagpapamali sa aral namin kasi nasa amin ang aral ni Kristo. Nakasulat kami sa Biblia na darating sa ikatlong araw na ibabangon ko ang aking katawan. Ito yung ikatlong araw, year 2000. From the year Jesus died, sabi niya, sa libingan kong ito, sa batong ito, itatayo ko ang aking katawan sa ikatlong araw. Year 2000 na buo ang ROG. Dito sa internet, nung pumasok ang internet 2014, 100 years after maitatag ni Manalo ang Iglesia ni Cristo, nabuo ang Iglesia ni Cristo. Pero ibang version, upgraded. Kami ang huling sugo. Pero yung Iglesia ni Cristo, kaibigan namin yan wag lang silang lumaban. Kaibigan namin yan kasi sila ang nagpapatotoo na ang tao ay ginawang Panginoon at inutusan sila ng Diyos na lumuhod sila, sumamba sila sa Panginoong Hesukristo na tao. Kami ngayon ang taong ito na Panginoon ng INC. Kaya dapat ang INC ay lumuhod sa amin. Dahil kami ang Panginoon nila ngayon. Kami ang katawan. Sabihin niyo, nagyayabang kami. Alam nga namang hindi namin sabihin ang katotohanan. Kami yung katawan niyang ipinangakong ibabangon niya. Pag ibinangon, ibubukod ka, ihiwalay ka, itataas ka. Hindi ka makikihalubilo sa makikipantay sa mga sanlibutan. Kami bumababa kami para abutin namin kayo. Ang layunin ng katawan ng iglesia, abutin kayong lahat. Walang itatangi. Ang Diyos lang ang pumipili. Kaya kami pinili kasi wala kaming tinatangi.
Hindi kami nakikipaghidwaan. Mayroon pa kaming nalalabing ilang minuto sa iniling kong 2 oras. Muli ako nagpapasalamat. Bababa po ako para mabigyan ng chance yung ibang gusto magtanong. Sige, Je, basta Nakikinig lang po ako dito hanggang matapos ko nagpapasalamat yung ako sa- oras niyo. sige, thank you. At Salamat po sa inyo lahat. Thank you Sige, po. thank you. Ayan po, marami pang mga kaluluwa ng tao katulad ni G ang hinihintay namin. Yung malawak na kaisipan, hindi mapanghatol, hindi mapuutin. Ay bibigay ko ang mikropono sa aking mga kapatid. Hindi mapuutin. Sige kayo naman, atin na. Ate Edna. Ako na lang ba ang hindi pa? Ayun. Bali, ako na lang. Ano lang naman nila sa problema lang naman nila sa atin, yung ating aral na nakasulat naman sa Bible, yun naman ang katotohanan, naaayon naman sa nakasulat. Ang problema lang kasi hindi nila ito matanggap dahil hindi pa nila kaya. Hindi pa kumbaga sabi nga, hindi pa nila kaya kuyain ang matigas na karne, di ba? Yun lang ang problema, kaya naman sila yung lumalaban. Pero kasama naman sila. Kasama sila sa iniligtas naman. Ang ROG naman ay hindi katulad ng iba na sinasabi nila na, "Oy, kami lang ang maliligtas. Kami lang." Hindi kami ganon. Ang lahat para po sa amin, sa aming mga ROG, hindi lang po kami ang iniligtas, kundi lahat tayo. Kaya lang po yung iba ay hindi naman po namin sinasabing hindi sila iniligtas. Kumbaga, hindi pa nila natatanggap ay dahil ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang tanggapin ang biyayang ibinigay ng Diyos sa lahat. Kung biyayang ito ay para sa lahat, hindi lang po ito sa ROG. Kaya lang, ay ayaw nilang tanggapin, pero kami pong mga ROG, itong biyayang ito ay tinanggap namin galing po ito kay Kristo sa ating Panginoon, binigay po sa ating lahat. Kami po tinanggap namin ito at sinampalatayanan. Kaya kami ngayon ay namumuhay ng matuwid. Dahil sinampalatayanan namin ang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga kami ay hindi nagkakasala. Dahil sinampalatayanan namin si Kristo. Dahil sinusunod namin ang kanyang kalooban. Sinusunod namin ang kalooban ng Diyos. Kaya kami ay namumuhay ng matuwid, hindi nagkakasala. Dahil sumusunod nga kami sa kalooban ng Diyos. Yun. Marami po kasi ang naniniwala na hindi kami nagkakasala. Dahil sinampalatayanan namin na kami nakasama na sa kamatayan ni Kristo sa krus. At kasama doon may bata. Kasama na doon namatay ang mga pita ng laman. May bata. Sige na, kaya na nga po't may baby lang ako hawak. Ayun. At ito kasi natutupad sa atin sa papaano pamaraan. True faith. Sa Sige. pananampalataya kasi ito, sabi nga, ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga yung salita ng Diyos dapat maging buhay sa kanila sa espiritu. Di ba nababasa naman natin, tayo nagbabasa. Oh. So kung ano sinabi doon ay ayunan mo, hindi mo lalabanan. Bagkus na sa halip na ayunan, ay lalong tinutwist na, kumbaga halimbawa, ang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at hindi maaaring magkasala sapagkat
May sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. O, kapag ba ipinanganak ng Diyos, maaari bang magkasala? Ang sabi sa talata, hindi nga maaari. Ang sabi nila, abay maaari, yun. Kung baga, hindi inaayunan yung salita ng Diyos sa pananampalataya. At pag sinabi niyang ganun, ayunan mo yung salita, hindi yung sarili mong katwiran. Kasi dahil, syempre, ang tao sin-conscious eh. Ang nakikita lagi ng tao, yung kanyang sarili. Di kaya nga sabi nga doon sa Galatia 2:20, hindi na nga akong nabubuhay sa aking sarili. Pero ang tao, ang tinitingnan pa rin nila yung kanilang sarili sa laman. Dapat hindi na. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Ano bang meron kay Kristo? Buhay. Hindi naman patay si Kristo eh. Siya ang bumubuhay sa atin. Kaya nga dati patay ang tingin sa atin ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2, dahil sa kasalanan at pagsuway. Pero ngayon, dahil kay Kristo pa din, naging buhay na tayo sa Panginoon. Sapagkat ang bumubuhay na sa atin ngayon ay si Kristo. Bakit? Namatay ka na sa dating sarili mo eh. Sino bumubuhay sa bagong sarili mo ngayon? Si Kristo. Si Kristo ang bumubuhay sa atin. Ito bang Kristo na bumubuhay sa atin ay nagkakasala? Hindi. Hindi yan nagkakasala. Yung bumubuhay sa atin ngayon. Patay ka na sa sarili mo dati. Patay ka na sa dati mong pagkatao. Pinako na yan sa krus kasama ni Kristo. O kung pinako na yan sa krus, sinong pumalit dyan sa bago mong sarili ngayon? Sabi doon si Kristo eh. Ba't hindi kayang paniwalaan yun ng mga Kristiyano daw? Sabi ko nga kanina kay Brother G, hindi lahat ng Kristiyano eh. Nananampalataya eh. Nananampalataya sila, pero ang tanong, sino yung Kristo na sinasampalataya na nila? Ito kanina naging topic namin sa live namin kanina eh. Baka ibang Kristo, sabi nga ni Pastor doon, ang Kristo nila, baka patay pa, hindi pa nabubuhay. Kasi ang ating Kristo buhay sa atin, siya ang bumubuhay sa atin. Kasi nakasama tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At yung kanyang muling pagkabuhay, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya tayo ay buhay, hindi napatay sa harap ng Diyos. Kasi siya na yung tumatahan sa atin ngayon. Tayo na pinananahanan ng Diyos. Kaya nga tayo yung kanyang templo eh. We are the temple of the Holy Spirit. Ang gusto kasi ng Panginoon, yung tunay na mananamba sa Kanya. Buhay na mananamba sa Kanya at hindi patay. Kasi sabi doon sa Roma 12:1, anong sabi doon? Ialay ninyo ang inyong katawan. Katawan pa nga binanggit eh. Ialay ninyo ang inyong katawan na buhay. At kalugod-lugod sa Diyos. Buhay, matuwid, walang kapintasan, nakalugod-lugod sa Diyos. Hindi sinabing, ialay ninyo ang inyong patay na katawan. Sinabi buhay na katawan eh. Sino bumubuhay sa atin ngayon? Si Kristo. Si Kristo ang bumubuhay sa atin ngayon. Kasi nakipagkaisa tayo dito sa buhay na ito. Sapagkat ang ating Diyos na si Kristo, Panginoong Jesucristo, hindi sa Diyos ng patay. Siya ay Diyos ng buhay. Kaya ang gusto ng Panginoon ay buhay na tunay na mananamba sa Kanya at hindi patay na mananamba sa Kanya sa kasalanan. Kasi ang kasalanan na hantong niyan, kamatayan. Pero pag ikaw ay nasa Espiritu, ang hantong niyan, buhay. Kaya nga tayo nabubuhay eh. Lumalakad tayo sa Espiritu at hindi na sa laman. Sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, sa inyo na po. Bigay ko na sa inyo. May magsasalita pa ba? Ay, may oras pa ba? Oo, may oras pa. Meron bang tayo? Ay, sige. Diyan pa, nakantabay pa si Prof. 2 oras ito, inantabayanan tayo ni Prof. Nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko. Kaya na nga ulit, nakalimutan ko tuloy. Okay, ganito yan mga minamalan. No? Bakit naiba ang ROG?
Kasi hindi tayo pangkaraniwang Kristiyano. Tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo yung ilaw na itinaas. Tayo yung ginawang tagapamagitan, tagahukom. Mga banal ang hukom at ang hatol ng Diyos sa tao ngayon, hindi kayo, liting ko, hindi kayo nagkakasala. Kailangan ituro ito sa inyo. Ito ang katuwiran na sinabi ng Panginoon, hanapin na muna, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Amen. Ang katuwiran, ito yung kaalaman ninyo sa batas ng Diyos. Information ito para sa inyo. Hindi ito information para walang mabago sa inyo. Ang kaalaman, maraming kaalaman na walang hindi mababago ang pagkatao ninyo. Ang malagang knowledge ay knowledge revelation. Ito yung karunungan na binigay sa amin para ihatid sa inyo bilang katuwiran. Madaling unawain ang katuwiran. 1 + 1, 2. Walang makakabago dyan. Walang makakabago sa batas ng Diyos na hindi na kayo pagkasalain. Hindi na. Nakasulat dito sa Romans 6:22. Basahin natin. Romans 6:22, kung available pa si Prof magbasa. Ito ang batayan namin. Bakit hindi na kayo pinagkakasala ng Diyos? Sa Romans 6:22, para magpaalipin na kayo sa Diyos. Gamitin ninyo ang free will na yan na maging alagad kayo ni Kristo, hindi alagad ng sarili ninyong kapritsyo. Romans 6:22. Sino pwede magbasa? Romans 6:22. Ayan. Datapot ngayoy pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo'y may bunga sa pagpapakabanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Sarap. Sana maging buhay sa inyo ang talata na iyan. At bakit hindi kayo nagkakasala? Iatras mo lang, Prof, sa 14. Ito ang dahilan. Kaya hindi kayo nagkakasala. Wala nang makakaagaw nito. Maniwala kayo sa hindi. Ang Diyos ang masusunod. Hindi kayo. Sige, Romans 6:14. Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya. Grabe. Oh, ayan na. Napakalinaw. Impormasyon yan para sa inyo. Ang Biblia, impormasyon yan. Hindi lang yan para sa kaalaman ng mga doktrina ninyo na sino ang Diyos, ilan ang Diyos, ano ang tunay na iglesia. Ang Biblia para sa inyo. Para mabago kayo. Para baguhin ang kaisipan ninyong nagkakasala kayo. Iyang talata na yan. Ang buong Romans 6 pinaliwanag ni Pablo. Bakit hindi na nagkakasala ang tao? Dahil yan kay Kristo. Ang magandang balita ay ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Hindi sapat na ituro ninyo si Kristo. Ituro ninyo si Kristo na nasa kanila. Nasa kanila na si Kristo. Kaya madali na ninyo silang patanggapin ng biyaya. Paano magpapatanggap ng mga pastor na ito? Nasa laman pa raw sila nagkakasala. Nasaan ang ginawa ng Panginoon sa aral ninyo, Redskin? Si Redskin, kaasaran ko yan. Kasi nung umakyat ako sa live niya, hindi ako binaba, himala. Ang nagbababa sa akin, yung mga alagad niya. Si Redskin, kung ito matuto lang na
makipag-asaran lang sa akin, talagang mabubusog siya. Pagbibigyan ko siya. Problema, mga pikon. Ha? Kung mapang-asar kayo, dapat wag kayong maasar. Sabi ninyo, ligtas na kayo. Tama naman yun. Pero hindi lang kayo. Maniwala sa hindi ang tao, ligtas na kayo. Kaya lamang mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, mamuhay kayo ayon sa kalooban niya. Pero paano kayo susunod sa Kanya kung hindi siya ang nasusunod? Kayo ang nasusunod eh. Sabi ninyo, susunod ako. Pero hindi naman siya nasusunod eh. Dapat siya ang masunod. Siya ang masunod, hindi kayo ang Diyos pa pala susunod. mag-adjust. You can never follow Jesus unless and until pinagahari niyo siya sa buhay niyo. Let Him be the King para kayo ang maghari sa mundo. Let Him be the King. Paano ninyo, sabi ninyo, pinagyayabang ninyo, dapat sumunod sa utos ng Diyos. Tama, di ba? Tama. At dapat daw gumawa ng mabuti. Ito ang aral ng MCGI. Dapat gumawa ng mabuti at sumunod. Pero hindi mo matitiyak. Sabi niya, hindi mo matitiyak na ligtas ka na hanggat. Tama naman. Dahil ang aral ng OSAS, mali. Tinitiyak daw nila na ligtas na sila pero nagkakasala. At kapag hinatulang kayo, anong hatol sa inyo kung ang sinasabi ninyo sa araw ng paghukom ay nagkakasala kayo? May parusa ang nagkakasala. Sabi nga ni G, kahit manipis na kasalanan, kahit manipis yan, sa Diyos makapal yan. At ang makapal naman sa tao, kapag natanggap ang biyaya, kahit na anong kapal ng kasalanan niya, wag lang makapal ang mukha, kahit na anong laki ng kasalanan mo, mas madali mo pang matanggap ang biyaya ng Diyos. Kaysa sa nagsasabing, wala naman akong kasalanan kahit nagkakasala ako. Kasi manipis lang, maliit lang naman ang kasalanan ko, hindi sinasadya. Ang hirap ninyong makatanggap ng biyaya, ang hirap. Kasi ang kasalanan ninyo, sabi ninyo, walang kamatayan. Habang nabubuhay kayo, nagkakasala kayo. Kita nyo na, hindi na ninyo binigyan ng pag-asang banal na espiritu. Sana mga pastor ng born again, ituro nyo naman sa mga tauhan nyo na hindi na kayo nagkakasala. Iyan ang magandang balita. Yang Romans 6:40 na yan ang magpapatunay. Yan ang Romans 6:22 na yan, ang bunga. Ang bunga niyan, kabanalan at buhay na walang hanggan. Kaya wag ninyong ipapangako ang buhay na walang hanggan kung kayo ay mamamatay na nagkakasala. So ibibigay ko muna ang microphone sa aking mga kasama sapagkat kung ako lang mag-isa dito, kaya kong ubusin ng 8 oras, magsasalita ako ng kahit walang nakikinig sa akin, ang importante nakikinig ako sa salita ng Diyos. Sige mga kapatid, kayo naman para lalong lumakas ang pananampalataya ng bawat isa. Ayan. Babati, Brother Kilong. Yung ano kasi bro, yung sinasabi nila palagi, no? Kasi halos karamihan ngayon sa dito sa TikTok, ano, ang daming lumalabas na mga akala mo mga ngaral, no? Lalo na mga born again, nangangaral ng salita ng Diyos daw. No? Sinasabihan nila yung mga tao na sumunod kayo, no? Dapat sumusunod tayo, no? Kasi yung iba naman sabi nila ang importante daw ay nagtatyaga sila na sumunod, no?
kumbaga para bagang ang gustong gawin ng Diyos sa kanila ay sige, magpakahirap kayo, huwag kayo magkasala. Tapos sabi niya ba, pagdating ko, pag ganun kayo, okay na kayo sa akin. No, parang ganun ba? No, pero ang mensahe kasi nila ay kumbaga walang pag-asa kasi kung titingnan mo, gagawa kayo, sige, basa kayo ng Bible tapos dapat sundin nyo. Ang problema, paano masusunod ng tao ang kalooban ng Diyos? Yun ang problema eh. Di ba? Kasi noon pa ang tao gusto na sumunod sa Diyos. Di ba? Sino pa namang hindi ayaw sumunod sa Diyos? Di ba? Kahit ang tao, hindi nila, nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosan, pero iniisip nila, gusto nilang sundin. Di ba? Tayo din, ngayon, sa panahon ngayon, meron tayong Biblia. Di ba? Na kailangang sundin. Ang problema, kaya mo bang sundin? Di ba? Kasi nalalabag na mga Kristiyano, di ba? Kaya ang aral ng mga Kristiyano ngayon, basta magtiyaga lang kayo. At least ginagawa niyo ang lahat. Di ba? Pag ginagawa niyo ang lahat, kahit gumagawa kayo ng kasalanan, paminsan-minsan, hindi naman sinasadya yun kasi ayaw niyo eh. Di ba? Parang ganon, parang okay na. Pero ang totoo, ano ba ang ginawa ng Diyos? Wala bang ginawa ang Diyos para masolusyonan yan? Diba? Kaya nga, ang tawag doon sa ginawa ng Diyos ay mabuting balita. Dahil ang mabuting balita ay, di ba, kayo ay ginawa ng matuwid sa pamagitan ni Kristo, kayong mga nananampalataya. No? Ito'y tungkol sa inyong pananampalataya. Ang ibig sabihin, hanggang ngayon, nakakagawa kayo ng kasalanan dahil, ang totoo, hindi kayo nananampalataya sa ginawa niya. Ang alam nyo lang, napako siya sa krus. Pero, no? Ang bahay na ginawa niya, hindi nyo alam. Alam nyo, kayo ang ginawa niya eh. Dahil doon, naging tahanan kayo ng Diyos. Ang katawan nyo, naging tahanan ng Diyos. Nananahan ang Diyos sa inyo. Di ba kiniklaim nyo at the same time, pero ang problema, hindi nyo naunawaan yun. No? Na ginawa kayo ng Diyos na matuwid. Itinayo. Di ba? Itinayo yung bahay ng Diyos. Kayo yun. No? Hindi yun ang mga sekta nyo. No? Hindi yun sekta. Kayo mismo. Yung sarili mo. Ikaw na nagbabasa ng Biblia, ikaw Amen. itinayo ng Diyos. Tapos kayo, sabi niyo, sino kayo? Ang tunay na sikta dito, ang tunay na religion. Mali yun. Di ba? Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Kristo eh. Di ba? At ang kanyang katuwiran. Oh. Saan ba ang kaharian ng Diyos? Sa sekta nyo? Di ba? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa loob nyo. Di ba? Nasa pagkatao mo. Di ba? Ikaw ang paghaharian ng Diyos. Di ba? Pero sa inyo, sekta ang hinahanap nyo. Paano kayo mabago? Paano kayo hindi magkakasala? Puro kayo sekta nyo, sekta nyo, sekta nyo. Di ba? Sekta ang nasa isip nyo, relihiyon. Di ba? Alin na ang tunay na sekta? Alin na tunay na relihiyon? Ihahanapin daw nila, itinayo yung relihiyon. Mga kalokohan itong mga ngaral ngayon sa panahon natin. Di ba? Kayo namang mga born again. Sabi nyo, no, hindi relihiyon, hindi daw relihiyon, kundi relasyon. Hindi rin nila alam ang ibig sabihin nun. Kasi ang mga born again mismo, ang daming born again kontra sa ROG. Relihiyon din ang tinuturo. Di ba?
Ang turo naman nila, basta kayo ng Biblia, mga kapatid. Si Kristo namatay. So what kung namatay si Kristo? Kung hindi mo naman pinanampalatayanan ang ginawa niya sa'yo mismo. Di ba, nasusulat na dapat hindi mawalang kabuluhan, di ba? Ang mabuting balita. Na walang kabuluhan sa inyo, bakit nagkakasala pa rin kayo hanggang ngayon? Tingin nyo sa sarili nyo hanggang ngayon, talo ako, nagkakatalo ako. Biruin nyo tong mga pastor. Di ba, yun ang mga pinagtuturo nyo ngayon sa mga Kristiyano. Kaya ngayon, ang dami nyo mga miyembro sa TikTok. No, akala mo naman, magturo, akala mo, grabe, sila na daw sa Diyos. Di ba? Pero ang tanungin mo, nagkakasala ka pa ba? Ay, oo. Nasaan na si Kristo? Di ba kasi ang tinuro sa inyong relihiyon, no? Sekta. Di ba? Hindi nagturo si Kristo ng sekta eh. Di ba? Ang tinuturo niya, na itatayo niya, sabi niya, sa pamagitan ni Pedro, sinakyan nitong mga lukulukong mga reliyoso. Nagtayo daw sa relihiyon daw yun. Di ba? Ginawa nilang relihiyon, ginawa nilang sekta, pero ang totoo, ang itatayo ay, ang bahay ng Diyos na walang iba kundi ikaw ay Pedro. Di ba? Ikaw. Amen. Amen. Ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito. Di ba? Sino yung batong yun? Si Pedro, di ba? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang Amen. aking iglesia. Ibig sabihin, Tayo. si Pedro mismo, babaguhin ng Diyos. Gagawin siyang templo ng Diyos. Di ba? Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Diba sabi ni Pablo? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo at hindi nakatira sa gawa ng tao. O di ba? It is Christ in you. Sa loob mo. Hanggat hindi mo nakikita si Kristo sa katawan mo, na ikaw, di ba? Ngayon ay pag-aari ni Kristo, na ang katawan mo ay kaisa ni Kristo. Hindi ka makakakita sa kaharian ng Diyos. Di ba? Sabi niya yan. Dahil wala kang magagawa. Ang mangyayari sa iyo, itatapon ka niya. Sabi niya, kung wala ako, literally yan Sabi nila, hindi daw yan literal. Diba? Pag wala ako, wala kayo. Pag wala si Kristo sa katawan nyo, wala kayo. Ngayon, di ba, ang mga sekta, ang interpretation nila, religion, sekta, wala si Kristo sa kanila. Biruin mo, itong isang mayabang na Elijah, hindi daw nananahan ang Diyos sa katawan niya. Di ba? Pero mayabang yan. Ay, hindi naman talaga. Di ba? Pero kapatid, Hindi naman kasi talaga, bro. hindi kasi inaayawan nila. 'Di ba? Pero kung tatanggapin Sila nila, kumaayaw. tasa kanila. Tata. Ay, ayaw nila eh. Sige, ikaw naman, sis. Ay kasi nga, si Kristo daw ay tao. Ay, paano tatahan ng tao nga naman sa kanila? Ay, tao rin sila, di ba? O, paano tatahan ng tao? Ang Kristo sa kanila ay tao, hindi espiritu. Kaya hindi tatahan sa kanila ang Kristo. Kaya para sa kanila, ay walang nananahang espiritu sa kanila. Kaya nga sila ay yun, doktrina, ang pinapahalagahan nila, doktrina. Hindi yung aral. Kaya nga, di ba, naalala nyo ba, Brother Javan, nung ako'y nagsusuri pa lang sa ROG noon, hindi pa ako nun ROG, ang huli kong tinanong sa inyo, yung talatang sinabi ni Kristo, ikaw ay Pedro. Sabi, di ba tinanong ko, ano yun bro sa inyo? Kasi lahat ng mga sekta
INC, yung mga MCGI. Pinagtatanong ko na yan. Iba talaga ang unawa nila unawa ko dun sa kay Pedro na yan. Sabi ko, wala talaga akong kapares ng unawa. Sabi kong ganun. Ginawa ko, sige, last na to sa ROG ako magtatanong. Ikaw at saka si Brother Boyet ang kausap ko nun. Tinanong ko yan sa inyo. Ayun, bago ako nag-ROG. Yan yung tinanong ko sa inyo. Kung natanda mo yung Brother Javan, tinanong ko kayo ni Brother Boyet tungkol dyan sa ano. Tapos, pero marami kayong tinuro sa akin nun. Marami ako natutunan. Dadagdagan yung karunungan ko nung ako'y nagtanong sa inyo nung. Kaya ako'y talagang, yun, nag-decide ako na ako'y sasama na, yung kumbaga, ROG na ako. Yun, nung time na yun. Kasi yung talata, yung kay Pedro, wala talagang wala akong matanong na katulad nung sagot mo na yan na si Pedro, ang gagawin, ang iglesia, yung katawan ni Kristo na itatayong templo. Yun yung hinahanap kong sagot eh. Pinagtatanong ko na yung ibang mga sekta. Ngayon, sabi ko, hindi ba't si Pedro yung itatayong gusali? Sabi ko, yung templo. At hindi lang si Pedro. Kung sino yung tatanggap ng salita. Yung sasampalataya kay Kristo, tatanggapin si Kristo. Ay, iglesia. Ito yung itatayong templo. Hindi lang si Pedro, tayo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Tayo. Tayo ang kaharian ng Diyos. Tayo ang kanyang paghaharian. Tayo yung mga hari. Na ang ating hari ay si Kristo. Kaya siya ang hari ng mga hari. Tayo yung mga Panginoon na ang ating Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo yun. Kaya tayo yung templo. Kaya nga pag may nagtatanong, saan ang simbahan nyo? Dapat mayroon kayong simbahan. Ano sasagot ko? Kami. Ang simbahan. Okay. Kami ang mga pari. Kami ang mga saserdote. Kami ang nagsasalita. Kami ang nangangaral. Anong aral namin? Aral ni Kristo. Anong salita namin? Salita ni Kristo. Di ba? Pakinggan niyo ang mga salita ng ROG. Kaninong salita yan? Kay Kristo yan. Sa kayo nakakarinig ng salitang Kristo lang ang magsasalita. Di ba ang ROG? Ano ang mga sinasabi ng ROG? Salita ni Kristo. Okay. Kaya kami. Oo. Pwede magtanong Emil, lang. sandali Emil. Patapusin natin Emil. Malapit na rin kaming matapos 15 minutes na lang. Pero kung may tanong ka Emil, sasagutin ni Ate na. May tanong ka ba Emil? Jesus Christ ba, hari ng mga hari? Di ba? Kami ang mga sinugo. Sige. Yun ang tanong niya. Sige Ate na. Idugtong mo yung kanyang tanong kung si Jesus daw ay hari ng mga hari. Amen. Sige Ate na. Amen. So, hari ng Diyos. Hari. Tama ba? Bakit? Kaya si Kristo ay hari ng mga hari. Nasagot mo ba? Hari, ate, Kasi hari. kami. Emil, mamaya na Emil. Sige. Mamaya ikaw naman Sige, sasagutin ko live yun. broadcast kahit 3 Hindi Kami hours. ang mga, ito. Tatanong dito ako. Emil. Sinabing, Sige Ate na, ituloy mo. bakit ko sinabi na si Kristo ay hari ng mga hari? At kami yung hari na yon na pinaghaharian ng hari ng mga hari. Dahil kaming ROG, walang naghahari sa amin. Hindi kami pinaghaharian ng Diablo. Kahit na sino. Kami ang nasusunod sa aming sarili. At bilang kami ang nasusunod sa aming sarili, ang sinusunod namin ay si Kristo. Hindi kami sumusunod sa mga tao, sa Diablo. Hindi kami nasunod dyan. Ang sinusunod lang namin, walang iba, kundi si Kristo, kundi siya ang gumagawa sa amin. Kaya kami, pinaghaharian ng hari. Tas kami naman ang hari. Sabi doon sa talata, sa kawikaan yata ito, ang makinig sa sabi-sabi, ay walang bait sa sarili. Hindi kami nakikinig sa sabi-sabi. Ang pinakikinggan lang namin ay ang Diyos. Hindi kami nakikinig. Alam mo, sinabi nung si ganito ay, magsitigil na kayo dyan sa inyong aral na yan. Hindi kami nakikinig sa kanila. Hindi kami nagpapaturo sa mga tao. Kami nagpapaturo sa banal na Espiritu. Siya ang aming tagapagturo. Dati nga, mayroon akong kaibigan, si Sky, sana ba? Kilala niyo ba yon si Sky? Ba, nangangaral ako, biglang nagsalita.
Magpaturo ka sa mga pastor. Sige, hoy, sis, hindi ako papaturo sa pastor. Tinuturuan ako ng Diyos. Sino bang mas magaling? Ang Diyos. Bakit ako magpapaturo sa mga pastor? May sinabi ba sa Biblia na pag kulang kayo sa karunungan, magpaturo kayo sa pastor? May sinabi bang ganon? Wala. Ang sabi, kung sino man ang nagkukulang ng karunungan, magpaturo kayo sa Diyos. Oh, sa Diyos kami nagpapaturo. Kaya nga kami, at bilang mga Diyos, kami ang magtuturo naman sa mga tao. Yun, alam nga naman kami magpapaturo sa tao. Pwede ulit magtanong. Kaya kami, hindi kami nakikinig sa akong sabi-sabi. Ano yun? Yung hari nyo ba na si Kristo ay nagpapapatay ng tao? Tuloy atin na Ah. tanong. Tuloy atin na. Tuloy sa pagaya. Anong? Sige, sige. Pinapatay ang kasalanan. Pinapatay niya ang kasalanan. Kasalanan? Emil, 9 minutes na lang kami, Emil. Pagkatapos ikaw Okay. naman ang mag-broadcast. Ayan, Ano? yun. Sige, sige. Hindi. Napakiusapan ko, Emil, si Prof, na ikaw naman ang bigyan ng kahit na ilang oras gusto mo. Sige, Ibigay na matutu- muna sa amin ng 9 minutes na huli. Ang lalalabing 9 9 minutes minutes. na lang, Ka Sir na muna Emil. magsalita, Emil. Bali, Dahil may nagpo-programa lang po paluin na sila. kita, Emil. Ha? Sa pa. Pagkatapos Sige, ng sige. programa, pwede na po kayo magtanong po, Sir Emil. Ayun, sige, Hindi, tutuloy pwede ko na lang. siyang magpahayag ng sarili niya. Kasi 9 minutes na lang, tapos na yung tanungan. Sige, ate, natuloy. Tapos Kami po ipasa mo ay kay Queen hari. Esther pag may natirang Yan. oras. Kahit si Queen Esther, ako, kahit si Manuela, kami po ay si Manuela, kami po ay mga hari. Ang tawag po sa amin ay mga hari. Kahit kami babae. Kasi kami yung naghahari sa aming sarili, tapos bilang hari kami ng aming sarili, si Kristo yun naman yung hari namin. Yun. Mga hari kami na ang aming pinakahari, punong hari, pinakahari ay si Kristo. Yan. Si Kristo ang aming sinusunod. Siya yung nasusunod sa buhay namin. Pero kami, hindi kami sumusunod sa mga tao, sa ibang tao, utos-utusan ng iba. Hindi. Kaya kami ay hari ng mga hari. Diyos ng mga, si Kristo ay Diyos ng mga Diyos. Yun, ganda. Di ba? Kayo rin naman, kung gusto ninyo, gusto ni Kristong maging katulad namin kayo, ay ayaw nyo eh. Nagagalit pa nga kayo sa amin eh. Di ba? Pero ang gusto talaga ni Kristo, tayong lahat ay maging Diyos. Ay kung lahat ng tayo magiging Diyos, naku po, ay wala nang korupsyon. Kaya sa buong mundo. Di ba? Pag ang taong lahat ay naging Diyos, ay sabi nga doon sa Marcos 10:18 walang mabuti, ang Diyos lamang. Hoy, kung tayong lahat ay Diyos, ay di lahat tayo mabuti. Wala nang magkakasala. O, di ba? Wala nang korupsyon, wala maghihirap. Di ba? Ay pag mayaman ka, edi ipamimigay mo yung kayamanan mo sa mahihirap. Di ba? O, may maghihirap pa ba? Kaya ganun sa langit. Ang hari kasi nakaupo sa kanyang templo. Tamo. Ang hari Amen. kasi Nasa nakaupo sa templo kanyang templo at ang templo niya ay nakaupo sa ating mga puso, yung hari. Amen. Nasa atin. Kaya tayong Yung- pinaghaharian yun ba? ng Diyos at kaisa natin yung hari. Yung second Thessalonica, yung laging inihaharap sa atin ni Adong. Sabi, yung second Thessalonica daw, tayo daw yun, yung anak ng pagsuway na tinutukoy doon. Yun nga yung pinauupo nila doon sa kaharian ng Diyos, sa puso nila. Hindi, dapat si Kristo ang pinauupo nyo dyan. Hindi yung anak ng pagsuway. Kaya kayo suway ng suway kasi ang nakaupo dyan sa mga puso nyo ay anak ng pagsuway. Yun yung nasa second Thessalonica. Diba? Na inihaharap sa ROJ, hindi yan kami, kayo yan. Pinauupo nyo sa trono ng Diyos, dyan sa mga puso nyo, yung anak ng pagsuway. Kaya kayo sumusuway, kaya kayo nagkakasala eh, di ba? Sino ba ang sumusuway? Di ba yung nagkakasala? Alam nga namang ang sumusuway ay yung hindi nagkakasala. Ang sumusuway, yung mga nagkakasala. Bakit ba sila nagkakasala? Kasi sumusuway. Di ba? Alam nga namang yung hindi nagkakasala ang sumusuway. Baliktad naman kayo. Kayo ba nag-aaral ng... Sabihin, Ted, na ang pinaghahari nila sa kanilang mga puso ay hari na pagsuway. Yun, ang pinahuubo nila ngayon doon. Sa atin ay hari ng Diyos. Si Kristo. Yan ang nakaupo sa kanyang templo. Pero ang Kanyang pinauupo trono. nila, sa kanilang puso, na may trono si Kristo doon sa puso nila,
ang pinauupo nila dun sa trono, dun sa puso nila, sa loob ng puso nila na kaharian ng Diyos, hindi si Kristo, kundi yung anak ng pagsuway na nakasulat dun sa 2 Thessalonica. Yun. Ay unawain maigi kasi mahalaga yan. Mahalaga yung Biblia na dapat instruction yan eh. Di ba? Kapag nagte-test kayo, di ba, sa school. Pag ang nag-exam kayo doon at hindi nyo binasa ang instruction, ay yari kayo, masisiro kayo. Tapos binasa nyo nga, mali naman ang unawa, ay zero. Kaya sa mga test may instruction dyan eh, di ba? Sa mga exam, sa school, pag hindi mo binasa ang instruction eh, zero ka. Di ba? Kung ikaw ay genius, at hindi ka magbasa ng instruction, tingnan mo pa lang eh. Eh, naku, delikado yan. Kapag ang unawa ng sa Biblia ay hindi. Pero yan naman kasi, hindi naman talaga maiintindihan yan nung mga hindi tumanggap ng Espiritu. Kasi paano ka tatanggap ng Espiritu? Paano papasok sa iyong banal na Espiritu kung hindi ka naman magsisisi? Hindi ka kasi malinis muna dapat yung puso mo. Tapos, papasok si Kristo sa puso mo kung magre-repent ka. Kaso yung repent ng iba, hindi naman sila timatalikod sa kasalanan. Repent lang ng repent, pero nandun nakababad sa kasalanan. Ay, nako, paano kaya yun? Paano bang repentance yung nakababad ka dyan sa sa kasalanan? Kumbaga sa tongit eh, nakababad ka to sa tongit, ayaw mong tumayo. Para ikay umalis dyan. Ang repentance, magsisi ka, tapos iwanan mo na ang kasalanan. Talikuran mo na. Kung gano'n ang gagawin mo, na kanino ka? Na kay Kristo ka. Si Kristo ba'y nasa kasalanan? Wala. Pag umalis ka sa kasalanan, mapupunta ka kay Kristo. Dalawa lang yun. Kasalanan, kabutihan. Kung wala ka sa kasalanan, sa kabutihan ka. O kung wala ka sa dyablo, na kay Kristo ka. Kung wala ka sa dilim, nasa liwanag ka. Sino liwanag? Yung ilaw, si Kristo. Dalawa lang yan. Ngayon, kung ayaw mong umalis dyan sa dilim, kasalanan yun. Yung dilim, yun ay kasalanan. Kung ayaw mong umalis dyan sa dilim, ay wala ka sa liwanag. Kung ayaw mong umalis sa kasalanan, wala ka sa kabutihan. Kung ayaw mong umalis sa dyablo, wala ka sa kay Kristo. Hanggang hindi ka umaalis dyan, magrepent ka man magrepent, wala si Kristo sa'yo. Si Kristo, yung Espiritu ni Kristo na ibinigay sa atin, ibinuo sa atin, ang siyang nagpapaunawa sa atin. Kung wala si Kristo sa'yo, paano mo mauintindihan siya ngayon tagapaunawa? Di ba sabi dun sa Acts chapter 2? Wag mo na kayong umalis, sabi ni Kristo dun sa mga alagad niya. Hintayin nyo ang ipapadalang banal na Espiritu para siyang magpapaunawa sa inyo. Bago sila mangaral, kailangan tanggap muna sila ng banal na Espiritu. Kaya nung sila nakatanggap, kahit ang mga iba't ibang wika ay nasasabi na nila, naiintindihan nila, di ba? Nakapangaral sila. Hindi mo na sila pinapangaral ng Diyos. Sabi doon si Kristo, hanggang hindi dumarating ang banal na Espiritu dun sa mga, sino ba yung sabi dun? Na wag mo nang Okay, last 2 minutes tayo, Ate Edna. Magpapaalam na tayo. Sige, Diba? pakituldukan mo, Ate Edna. Nung nung nakatanggap sila ng banal na Espiritu, nakaunawa sila. Kaya sila ay nakapagpahayag. Tapos yung nagpapahayag na iba dyan, marami nagpapahayag dyan, wala man ang banal na Espiritu sa kanila dahil nasa dilim sila eh. Pag sila nasa dilim, wala sila sa liwanag, wala sila kay Kristo. Tapos pahayag ng pahayag, ang sisipag. Ay ano pinapahayag? Kasalanan. Kasi paano hindi kasalanan? Nasa dilim nga. Di ba? Kapag nasa dilim ka, nasa kasalanan ka. Kapag nasa kasalanan ka, wala ka kay Kristo. Tapos ano ipapahayag mo? Ang sisipag. Nako. Okay natin Hindi na. Sige po. Salamat. Salamat sa payag mo. O nga naman, kung kayo nagkakasala, wala kay Kristo. Ilang segundo na lang matatapos na tayo. Prof, muli nagpapasalamat ako at sana maulit ito. Mag-usap tayo mamaya sa comment section, hindi sa comment section, sa inbox dito sa TikTok. May mga pag-uusapan tayo. Salamat. Ayan, time na tayo.